Bilang tugon sa maraming pangangailangan ng tao, nabibigyan ng pagkakataon ang mga producer na lumikha ng mga produkto at magkaloob ng serbisyo upang kumita. Sila ang magtatakda ng tinatawag nating supply. Ang supply ay tumutukoy sa dami ng produkto o serbisyo na handa at kayang ipagbili ng mga producer sa iba't ibang presyo sa isang taktang panahon. Isinasaad ng batas ng supply na mayroong direkta o positibong ugnayan ang presyo sa quantity supplied ng isang produkto. Kapag tumaas ang presyo, tumataas din ang dami ng produkto o serbisyo na handa at kayang ipagbili. Kapag bumaba naman ang presyo, bumababa rin ang dami ng produkto o serbisyo na handa at kayang ipagbili. Ipinapakita ng batas na ito na ang presyo ng produkto o serbisyo sa pamilihan ang pangunahing batayan ng producer sa paglikha. Dahil dito, higit ang kanilang pagnanais na magbenta ng marami kapag mataas ang presyo. Higit na mauunawaan ang konsepto ng supply sa pamamagitan ng supply schedule. Ito ay isang talaan na nagpapakita ng dami ng kaya at gustong ipagbili ng mga producer sa iba't ibang presyo. Ang schedule na makikita sa talahan na yan ay tumutukoy sa quantity supplied para sa candy sa iba't ibang presyo. Halimbawa, sa halagang piso bawat piraso ng candy, 10 lamang ang dami ng handa at kayang ipagbili ng mga producer. Sa presyong 2 piso bawat piraso, 20 piraso naman ang handa at kayang ipagbili ng mga producer. Kung tataas pa ang presyo at magiging 5 piso bawat piraso ang candy, kapansin-pansing magiging 50 ang magiging supply para dito. Malinaw na ipinapakita ang direktang ugnayan ng presyo at quantity supplied ng candy para sa producer. Maliban sa supply schedule, may ipakikita rin ang ugnayan ng presyo sa quantity supplied sa pamamagitan ng isang diagram o graph. Ito ay tinatawag na supply curve. Ito ay isang grapikong paglalarawan ng ugnayan ng presyo at quantity supplied. Ang graph na ito ay batay sa supply schedule kanina. Kung ilalapat sa graph ang iba't ibang kombinasyon ng mga presyo at quantity supplied, ay mabubuo ang supply curve para dito. Halimbawa, sa punto B na ang presyo ay piso, 10 ang dami ng candy na gusto at handang ipagbili ng producer. Sa punto C na ang presyo ay 2 piso, 20 ang dami ng candy na gusto at handang ipagbili ng mga producer. Kung tutuntunin ang puntong ito hanggang puntong F, ay makabubuo ng isang kurbang pataas o upward sloping curve. Ang kurbang ito ay nagpapakita ng direktang ugnayan sa pagitan ng presyo at sa dami ng gusto at handang ipagbili ng mga producer. Ang paggalaw ng kurba mula punto B papuntang punto C ay nagpapakita sa pagtaas ng supply ng 10 piraso ng candy. Kapag ang presyo naman ay bumaba ng piso, makikita sa graph na bumababa ang quantity supply sa 10 piraso. Ang isa pang paraan ng pagpapakita ng ugnayan ng presyo at quantity supplied ay sa pamamagitan ng supply function. Ang supply function ay ang matematikong pagpapakita ng ugnayan ng presyo at quantity supplied. Maaari itong ipakita sa equation na QS equals the function of P. Ang QS o quantity supplied ang tumatayong dependent variable at ang P naman o presyo ang independent variable. Ibig sabihin, nakabatay ang QS sa pagbabago ng presyo. Ang presyo ang nakapagpapabago sa dami ng handa at kayang ipagbili ng mga producer. Isa pang paraan sa pagpapakita ng supply function ay sa pamamagitan ng equation na QS equals C plus B times P. Ang QS ay ang dami ng supply, P ang presyo, C ang intercept o ang bilang ng QS kung ang presyo ay 0, at ang B ay ang slope. Nagpapakita ang slope ng pagbabago sa dami ng supply sa bawat pisong pagbabago sa presyo. Upang mapatunayan ang dato sa supply schedule at ang supply function ay iisa, ating suriin at pag-aralan ang komputasyong ito. Halimbawa, ang supply function mula sa supply schedule para sa candy ay QS equals 0 plus 10P.
Gamit ang supply function ay makukuha ang dami ng quantity supplied kung may given na presyo. Kapag ang presyo ay piso, ilan ang quantity supplied ng candy? Gamit ang supply function na QS equals 0 plus 10p, i-substitute ang presyo na piso sa variable na p at i-multiply ito sa slope na positive 10. Kaya QS equals 0 plus 10 times 1. Ang makukuhang sagot ay idadagdag sa intercept na 0. Kaya QS equals 0 plus 10. Mula rito ay makukuha ang sagot na 10. 10 ang handa at gustong ipagbili ng mga producer sa presyong piso. Isa pang halimbawa, kapag ang presyo ay 5 piso, ilan ang QS? Gamit ang supply function, QS equals 0 plus 10 times 5. QS equals 0 plus 50. QS equals 50. 50 piraso ang handa at gustong ipagbili ng producer sa halagang 5 piso kada candy. Ngunit paano naman kung ang nawawala ay ang presyo? Halimbawa, ang QS ay 40. Muli, ang ating supply function ay QS equals 0 plus 10p. I-substitute ang value ng QS na 40. 40 equals 0 plus 10p. Dahil ang hinahanap natin ay ang presyo, kailangan natin i-transpose ang positive 40 at 10p. Tandaan na kapag tayo ay nagtatranspose, kailangan nating baguhin ang number sign. Kaya ang 10p ay magiging negative 10p at ang 40 ay magiging negative 40. Negative 10p equals 0 minus 40. Negative 10p equals negative 40. Sa puntong ito ay gagamit tayo ng cancellation method. I-divide ang magkabilang side sa negative 10 para makancel ang 10. Ang matitira ay p. Negative 40 divided by negative 10 ay positive 4. Kaya p equals 4. Sa halagang 4 na piso, 4 na po ang handa at gustong ibenta ng mga producer.